second question po, I'd like to have this dedicated to Professor Magno. Prof. Shelo, good morning. Prof, you've been voracious, if I could put it that way, in defending in campaigning against the zero subsidy for PhilHealth for the BICAM approved budget. But some analysts and political observers have also noted that with relations to the universal healthcare law, hindi lang naman daw po yung GAA, yung pagkukunan ng funds, kundi yung sin tax and all that. So, and given that there are issues surrounding PhilHealth as well, especially the 138 million, tama ba? 138 around that figure million na ang anniversary party doon na pinost ni Dr. Lechon. In your view po, how can you and all the Filipinos as well hold the line between defending yung pag-restore ng cut sa PhilHealth, yung pag-restore ng appropriation sa PhilHealth, and also calling out the agency for its supposed yung deficiencies dito as the state insurer at yung mga systematic problems na gusto rin resolvahin ni Secretary Herbosa na siya rin naman na-defend kung bakit tinagpisan ang budget cuts sa PhilHealth for this Actually, yun pong usapin ng PhilHealth ay tip of the iceberg lamang sa problema ng budget ng gobyerno. No? Ang usapin po kasi dito, hindi lamang kung may pera ba yung PhilHealth or hindi. Binanggit ko na rin ito na ilang beses. Social contract po kasi ito sa pagitan ng taong bayan at ng gobyerno. Kasi tayo po, patuloy na nagbabayad ng taxes at contribution sa PhilHealth. So, ang expectation dito at malinaw sa batas, ang gobyerno ang magbabayad ng premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng premium. So essentially, ang ginagawa po ng gobyerno dito sa hindi magbabigay ng subsidy ay yung pagtalikod sa responsibilidad niya na bigyan at bayaran yung premium ng mga kababayan natin na hindi makapagbayad. So ano po ang implication nito? Pinapasa na naman ay yung responsibilidad. Hindi mawawala ng pera yung PhilHealth kasi tayo po mga manggagawa. Patuloy na nagbabayad eh. Pero ang ibig sabihin, tinatalikuran ng gobyerno yung responsibilidad niya para sa kalusugan ng mamamayan. Sabi ko po, tip of the iceberg. Bakit? Kasi kung titingnan niyo yung kabuuan ng budget natin, actually hindi lang ito nangyayari dito sa 2025 budget. Nagsimula ito 2023. Sinisimulang tapyasan yung mga proyekto ng gobyerno na para sa mga taong bayan. Yung PhilHealth patuloy na lumiliit yan. Ngayon nagulat tayo, zero. Pero nagsimula po yung bumaba noong 2023. Ililipat yan doon sa MAI program. Yung budget ng DSWD